Ang cervical cancer ay ang cancer sa ibabang parte ng uterus o cervix. Ito ay nagmumula sa impeksyon na sanhi ng human papillomavirus o HPV. Aabot sa 7,897 na kababaihan ang nagkakaroon ng cervical cancer sa Pilipinas at iniestima na 4,052 ang namamatay dito kada taon. Ayon sa datos mula sa Department of Health, ito ang second most frequent cancer sa mga kababaihang Pilipino. Ngayon, pag-uusapan natin ang cervical cancer kasama si Dr. Jeneline Amparo, isang gynecologic oncologist sa Our Lady of Lourdes Hospital upang maintindihan natin ng mabuti ang sakit na ito. Ang cancer sa kwelyo ng matres o cervical cancer ay nagmula sa persistent infection o patuloy na infeksyon ng high-risk human papillomavirus or HPV 16, 18, 31 at iba pa. So, hindi kailangan ng ganap na pakikipagtalik para makuha yung virus na ito. So, kahit maggamit tayo ng condom, hindi nangangahulugan na 100% ay may protection tayo sa HPV. So, ang lahat ng babae, basta magkaroon na sila ng karanasan, ay nanganganib na magkaroon o mahawa ng HPV na nakakadulot ng cervical cancer. Ang isang babae nanganganib na magkaroon ng cancer sa kwelyo ng matres kung nagkaroon na siya ng pakikipagtalik sa murang edad, nagkaroon ng kapareha ng isa o higit pa sa isa, kung siya ay gumamit ng oral contraceptive pills ng higit sa 5 taon, siya ay kasalukuyang naninigarilyo, maaari ring tumaas yung panganib kung wala siyang screening o hindi nagkaroon ng kahit isang beses ng pap smear or any form po ng screening para sa cervical cancer. Kung siya ay nagkaroon ng anak ng 5 o higit pa roon. Kung siya ay nagkaroon ng infeksyon, ng sexually transmitted infection, particularly pwedeng yung herpes, HIV, or nagkaroon ng pakikipagtalik sa mga kapareha na merong ganun ding kondisyon. So, ang cervical cancer ay nadadiagnose sa pamamagitan ng pagbabiopsy ng bukol doon sa kwelyo ng matres. So, ang gamutan para sa cancer ng kwelyo matres ay ang kombinasyon po ng radiotherapy at chemotherapy, maaaring ding chemotherapy lamang at operasyon. So, maraming paraan para maiwasan natin na magkaroon tayo ng ganitong klaseng sakit. Unang-una, yung tinatawag naming primary prevention ay ang pagbabakuna or yung HPV vaccination. Pangalawa, ay sana magkaroon po tayo ng limitadong kapareha. So, yung iba, sinasabi nga, monogamous relationship. Pangatlo po doon ay yung pagkakaroon po ng magandang pangangatawan, maganda yung ating immune system, pagkain ng tama at ang tamang ehersisyo. Ang pangalawa naman pong paraan is yung tinatawag naming secondary prevention o yung pagpapascreen. So ano yung mga paraan para ma-screen natin o mahuli natin ng mas maaga ang ganitong sakit? Una ay yung pap smear or cervical cytology, kung saan kumukuha po ng selula sa kwelyo ng matres at tinitingnan po sa microscope. Ang pangalawa naman po ay yung tinatawag naming visual inspection using acetic acid. At ang pangatlo po ay yung nirerekomenda ng WHO ngayon, ang primary HPV DNA testing, kung saan hinanhanap na natin kung meron ba ang isang babae ng high-risk HPV type na nagdudulot ng cervical cancer. Di ba nabanggit ko po sa inyo na ang primary prevention ay ang pagbabakuna sa mga kababaihan. So, ang mga kababaihan ay maaari pong dumulog sa kanilang mga obstetrician at gynecology sa anumang ospital para po magtanong tungkol sa pagbabakuna nito. Ang bakuna na meron po tayo dito sa Pilipinas ay 3. So, yung tinatawag na bivalent, kung saan nandun po yung protection laban sa HPV 16 and 18. Ang quadrivalent, protection laban sa HPV 16, kasama na po ang 6 and 11. So, may protection po laban sa genital warts. At ang pangatlo po ay yung nonavalent, kung saan meron na pong siyam na HPV types na maaaring protektahan ang ating kababaihan.
Babae, mahalaga ka, kaya magpa-screening na. Salamat sa panonood. Kung gusto niyo pang matuto ng ibang kalamang pangkalusugan, huwag kalimutang i-like at i-follow ang official Facebook page ng Our Lady of Lourdes Hospital. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod na episode ng Well O'Clock, kung saan well ang well-informed. Para sa mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, tumawag lang sa 8716-3901, Local 1205.